Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Lumalaki ang tensyon sa gobyerno matapos mabalita ang maraming miyembro ng Presidential Security Group or PSG ang nagbitiw sa kanilang mga tungkulin at nagpahayag na kagustuhang maglingkod bilang private security ni Vice Presidente Inday Sara Duterte. Ang biglang pagbabagong ito ay nagdulot ng mga espekulasyon tungkol sa lumalalang sitwasyon ng suporta para kay Pangulong Kuting ng Norte Jr. Ayon sa mga ulat, ang desisyon ng ilang PSG na umalis sa kanilang mga posisyon ay dahil sa umunoy kawalan ng tiwala sa kasalukuyang administrasyon. Marami sa kanila ang mas piniling lumapit kay VP Sara na tila lumalakas ang impluwensya sa politika sa gitna ng mga kontrobersyang bumabalot kay Presidente Kuting ng Norte. Hindi pa nagbibigay ng opisyal na pahayag ang palasyo ukol sa naturang balita. Ngunit ayon sa ilang mapapagkakatiwalaang ulat, ang biglang pagbitiw ng mga PSG ay tinuturing ng isang sinyalis na lumalalang isyu ng kawalang tiwala sa pamumuno ni Kuting. Samantala, patuloy na tumibay ang imahe ni VP Inday Sara bilang isang alternatibong lider sa gitna ng krisis. Ang paglipat ng suporta ng ilang PSG kay lalong nagpaigting ng mga haka-hakang maaring siyang maging pangulo sa inaharap, lalo na tila humihina ang kapit ni Presidente Kuting ng Norte sa kanyang posisyon. Ang publiko ay nanatiling nag-aabang sa mga susunod na hakbang ng administrasyon upang tugunan ng patuloy na pagbaba ng suporta mula sa loob at labas ng gobyerno. Well, para nga sa kabuuang detalye at impormasyon, panoorin na lamang natin ang buong video. At salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago ka pa lamang sa ating channel ay syempre, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po mga kaibigan, maraming salamat po and God bless. The AFP states that protecting our nation's top leaders is not just our duty. Yes! It is our steadfast commitment. Duty and commitment. Ito ang binigyang diin ng Armed Forces of the Philippines pagdating sa pagsiguro sa kaligtasan ng matataas na opisyal sa ating bansa. Kabilang na dito ang Vice Presidente. We will make sure, sir, that the security of the Vice President will not be compromised. Nag-ugat ang pahayag ng AFP sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na plano nitong kumuha na lang ng private security kung sakaling tuluyang palitan ng mga security personnel na nakatalaga sa kanya. Hindi na kami tatanggap, well ako, hindi na ako tatanggap ng replacements. So kung magtanggal sila, hindi na nila i-replace. Iwan na lang nila kung ano yung maiwan, and kung wala mang maiwan dahil tatanggalin nila lahat, I already said that I will seek security arrangements outside of the Armed Forces of the Philippines already. Hindi man direktang sinagot ang naging pahayag ng Vice Presidente, tiniyak naman ng AFP na may sapat silang mga tauhan na idinidetail sa pangalawang Pangulo. Wala, hindi niya kailangan yung mga yan. Huwag niyong pakialaman yung kanyang mga security. Wala na siyang tiwala sa mga bagong security. Wala siyang tiwala sa hugis ng ulo ni Tambaluslos tsaka ni Marcos Jr. Papagurgur siya. Yan ang sabi ni Madam Inday Sara. Gusto siyang ipagurgur. The word of 2024 is gurgur. Rest assured that the AFP will always ensure the safety and the dignity of the President, the Vice President, and other dignitaries, and we will make sure that their security is uncompromised. Our mission is clear and our resolve is unwavering. Our leader's security is our top priority. Sa kabila ng mga ingay sa politika sa ating bansa, tiniyak ng sandataang lakas na mananatili silang tahimik, non-partisan subalit laging nakahandang ipagtanggol ang mga mamamayan sa bansa. The AFP is committed to defending the sovereignty of our country. We stand not on the left nor on the right. We stand for the Filipino people.
Sa ngayon ay hindi pa pinapalitan ang mga miyembro ng BPSPG na iniimbestigahan dahil sa pagkakadawit sa pag-disburse umano ng confidential fund ng Office of the Vice President at Department of Education. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos. Nandun pala si Mary Grace Piatos. Nasa sundalo pala si Mary Grace Piatos. Oy, Quadcom. Yun, si Mary Grace Piatos, isa sa mga security ni Vice President. Oh, di ba? O, imbestigahan nyo. Huwag nyo lang palitan. Kasi pag pinalitan nyo yan, alam nyo kung sino ang gagalaw. O, ito, pakinggan po ninyo to, ha. Ito ang mga gagalaw kapag pinalitan nyo yan, ha. Pakinggan ninyo, pakinggan ninyo, pakinggan ninyo. Ito'y gusto lang naman nilang tumulong. Hindi pa ito sigurado. O, bago natin pakinggan si BP Sara Duterte, itong video na to, bago natin pakinggan yan, nakikita nyo yung video na yan? Bago natin pakinggan yan, pakinggan nyo muna itong video na to. Ito. Ayan. Ito ba? Diyan? Ayan. Oo. Ayan. Oo, ayan. Oo. Tama? Oo. Di ba? Oo. Ayan. Oo. Pakinggan natin. Tama na yan. Pakinggan natin. Misaad ang Moro National Liberation Front og 11 ka tribal group sa Davao City nga muhatag og seguridad alang kang Vice President Sara Duterte. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. We offer to provide security if the Office of the Vice President needs it. The Moro National Liberation Front under the leadership of our beloved chairman, Professor Norm Suari. We will make initiative and provide security details kung kailangan ng Vice President. May padayag ang Moro National Liberation Front o MNLF kang Vice President Sara Duterte. Ngatagan kini og security personnel gikan sa maong grupo. Kini human gikuha ni PNP Chief General Romel Marbil ang 75 ka security personnel sa Vice Presidente. Tumawag na sa akin yung mga retired MNLF integris, yung mga commanders natin sa ground ng MNLF, mga best fighters natin, yung mga expert talaga, veteran fighters natin. They call me, they are just waiting for the order, and then we will file the necessary protocols kung paano namin sila ayusin legally. Sumala sa MNLF, doon na sila nakastandby ng mga personahe kung kinahanglanon sa bise. Pagpaklaro nila nga volunteerism ang ilang gibuhat. Kung gusto niya battalion size, we can provide it. Anyway, that is just for security reason. Take it not offensive to the other parties. Na this is just, kung titingnan ng PNP, tulong ito ha, this is not a threat. Sumala pa, dako ang ilang utang kabubuton sa pamilya Duterte. It's about time to pay kung ano man ang ma-augment namin. This is not a threat, and this is for the good and the best interest for our country. Samtang, misaad sa security personnel ang 11 ka tribal group sa Davao City kang Vice President Sara. Mukabat sa 220 ka volunteers ang mipresentar sa ilang kaugalingon. Sumala pa, una kini nga namugna Disyembre sa milabing bulan, isip suporta kang kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Dihang mikuyanap ang impormasyon kalabot sa pag-aresto kaniya. Naatay mga taong willing mag-volunteers nga walay bayad. Kami pa ang magasto sa pagpakaon sa ilaha. Nag-ingon po ang lumad nga kami po mag-volunteers po mi. Isiguro sab nila nga andam gayud ang mga volunteer. Sa pagkaseleksyon na mo, amo na po gipa-briefing, gipa-orient sa mga amigo na mo nga mga retired nga mga colonel, general ni abutog niya mga intelligent para lang sila makakabalo unsa ilang paimuon sa pag-security. Ginaulat pa sa MNLF o Deputy Mayor sa mga tribo ang tubag ni VP Sara kalabot ni ini. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Ken Abrigana. Di ba? Hindi ko po masyadong naiintindihan yun. Davao language yata o Bisaya. Ang naiintindihan ko doon, ready sila. Ready po itong MNLF. Kung bubunutin lahat ni Browner. Browner. Kung bubunutin mo lahat ng kanyang mga security, huwag kang magalala, Browner.
may poprotektan niya sa alin na yan. Ready daw ang MNLF. Di ba? Narinig po natin yun. Pero siyempre, pinagmamalaki po ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police na sila po ang poprotekta sa ating VP Sara Duterte na nahiwa ang kanyang leeg. Ang galing! Ang galing ng protection nyo sa ating VP Sara. Kaya naman itong kanyang mga protector o mga security ngayon, ayaw niyang pakawalan. Kaya nga kung inyong tatanggalin at papalitan, lahat ng ipapalit nyo sa kanya, palalayasin niya. Sasabihin niya, chupi, alis, uwi. Balik sa kampo, balik kayo kay Browner, balik kayo kay Marbil, hindi adik. Balik kayo kay Browner, tsaka kay Marbil, hindi sila mga adik. Ayoko ng mga adik. Gusto ko yung hindi adik. O, balik kayo doon. Alis. Alright, pakinggan po natin si Madam VP Sara. Siyempre, kung ano pong masasabi niya sa mga sinabi nila. Alright. VP Sara, our beloved Vice President, the future President of the Universe of the Philippines. Ito na po, pakinggan na po natin ang ating Vice President. Alright, pasok. Sa central office ng Office of the Vice President, wala kaming sinabi sa kanila. Pero since nababasa naman nila sa media yung nangyayari sa budget, I am sure that they are preparing themselves as well. Good afternoon, Christian. Ma'am, it was mentioned before na po-pull out. Abangan na namin. At papalitan. Meron na po bang update dito? Tsaka sumulat po ba kayo sa iyo here? Yes, wala pang update doon sa pull-out and replacement. Nag-aantay kami sa Armed Forces of the Philippines kung kailan nila gagawin yon. Yes, nagpadala ako ng letter sa Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Meron lang akong mga nilatag doon na mga requests. Pinakauna doon is hindi na kami tatanggap, hindi na ako tatanggap ng replacements. So kung magtanggal sila, hindi na nila i-replace. Iwan na lang nila kung ano yung maiwan. And kung wala mang maiwan dahil tatanggalin nila lahat, I already said that I will seek security arrangements outside of the Armed Forces of the Philippines. O ano, Browner, pag yan ay nawalan ng security yan, pwede kayong makakasuhan. Di ba? Inyong katungkulan na protektahan ng VP Sara. O gusto niya yung mga security guard niya ngayon, ayaw niyang mapalitan o huwag niyong papalitan. Huwag matigas ang ulo ninyo, makinig kayo sa Vice President. Gusto ng Vice President, gusto niya itong mga security niya, pagbigyan niyo siya. O di ba? Pag nawala yung sinasamban yung yung high and low ninyong leader, minsan naka-high, minsan naka-low, o yan ang papalit sa kanya. O, ngayon, palitan mo, Browner. O, palitan mo. Subukan mong tanggalin. O, tingnan natin kung anong mapapala mo. Palitan mo isa-isa. O, tanggalin mo isa-isa. Walang balikan na. Hindi pwedeng palitan yan. Diba? O, tuloy. Madam Inday Sara. O, nasa likod mo kami, ha? Alam niyo po kaya tayo inandirito. Nagbablog tayo. O, para maprotektahan po natin ang ating Vice Presidente. Hindi lang naman ang Vice Presidente, pati na rin ang Presidente. Maprotektahan natin. Sinasabi lang natin sa Presidente natin, magpa-pollical test ka para meron kaming kumpiyansa sa'yo. Ngayon, pag nagpa-pollical test ka na, at okay na ang sitwasyon mo, okay, pollical test, tapos na. O may ano na kami, o meron na kaming pangalawang bablog, o ikaw. Lahat ng gustong sumira sa'yo, Marcos Jr., o sasalagin ko yun. Ngayon, hindi ka pa nagpapa-pollical test, anong gagawin ko? Wala nga naman sasabihin ko sa taong bayan, hindi ka adik, o hindi ka bangag, hindi ka pa nagpapa-pollical test, magpa-pollical test ka muna. O hindi mo ko kailangan bayaran, pupromote kita. Sa kataas-taas ang Presidente ng Pilipinas. O, tuloy. Mag-outsource na kayo. I mean, kasi normally naman, di ba, pag Vice President, may naka-designate dyan from the AFP, from the PNP. So, dahil nga, yun nga, may pull out. And so, ang
plano nyo para mag-outsource na lang kayo? Yes, we are exploring private security services. Yes. So, my husband, ma'am. Huh? Would that be construed as a private? No, because there are professional security services. So that's not considered as a private army. And I do not know if these individuals are allowed to bring guns. So that makes them less of an army, ma'am, kung wala silang baril. Hindi ko alam yung sa professional security services. But that is one option that we are preparing for in case there is a pull out of the entire security detail from the Armed Forces of the Philippines. Initially, I asked my husband, and then he said that he'll make arrangements. Out of pocket, ma'am. How much are you estimating for that? Well, wala pa kaming we have not requested for proposals yet from service providers. We have not requested a proposal yet. So, but I think only Filipino organizations or agencies are allowed that kind of service within the Philippines. I think, Mama, I do not know. But I know that they are Filipinos, yes. Do you feel secure? No, I don't. Children? No, ma'am. No. But, no, I do not feel secure. As I said, that there's always been bias because when we see, say for example, DOJ, iniimbestigahan nila yung press con. Pero hindi nila iniimbestigahan kung bakit kami umabot doon sa press con na yon. Iniimbestigahan nila ang threat ko, no? Pero they've not ever investigated threats against me, which are all documented, but we do not give them the information because we don't trust them at all. Ma'am, kasi sabi po ni ng mga congressman po, ma'am, kasi parang contrived lang daw yung threat ninyo. Parang it's just an imaginary threat. Like for example, si Asibre nagsabi na imaginary daw yung threat ninyo, unlike doon sa sinasabi na threat daw, yung inyong threat to the First Family and Speaker Romuald. So what's your take on this po? Kasi parang dinidismiss po ng mga congressman na kayo po ay nagkaroon ng threat sa inyong buhay. Parang sinasabi nila, hindi naman, parang imaginary lang yung threat ni Vice President as opposed to sa sinabi niya doon sa press conference. What's your take on this? Yes, we have documents, sir. We have screen caps, we have photos, we have police blotters, we have everything on file. But I never talked about it before because I felt na it was part of my job as Vice President. You get that? Aba? So, and it does not affect my work. So, all the more that it was inconsequential for me at the time. But right now, seeing that they are picking out words that I said and making a case out of it and saying that these are threats. So, I think they should start with, where is this coming from? That is the question that they should ask themselves. But I don't think they'll ever ask that of themselves. So we'll just move on to the cases and the impeachment and whatever will come in the new year. Do you regret saying or making such threat to the President and the First Lady and the Speaker? No, ma'am. Buti na yung alam nila, ma'am, na pag namatay ako, hindi talaga ako, I will not die in vain. You mentioned the 2028 presidential elections that Narinig niyo yan? Botang Baluslos, Marcos Jr. Palaka. Pag namatay yan, hindi siya mamamatay ng walang kabuluhan. She will not die in vain. Sasama niya kayong tatlo.
Sasabihin niya, oo, kayong tatlo, ano ganito, 1, 2, 3, boom. Kayong tatlo, tatangayin niya. Kahit magtago pa kayo, magtago na kayo na magtago, hindi titigil yung ano. Yung may kalawit, yung kakalawitin kayo sa leg. Of the attacks of the Marcos government to you now is all connected to President Lee. The last time, the sitting vice president, a very popular sitting vice president, was investigated for corruption allegations and refused to respond in the public forum. Natalo po siya sa elections, and I'm referring to former Vice President Judge Marbinay. Ma'am, are you concerned that your enemies would be able to turn public opinion against you and it will hurt any potential plans of you running for president? You're leading surveys as early. I've not seen the recent surveys, but yes, that is what they are trying to do, turn public opinion. That is the strategy. Yes. But I am not. Yung mga mic dito. Ala. Nagkagulo sila sa mga mic. Mike, nasan ka Mike? Mike, merong isang vlogger, pangalan niya Mike. Si Raulo yata yun eh. Sino ba yung Mike na yun? Natapos na po, natapos na yata. Ayun. Para kayo ginagawang binay yung lakas for former President Judge Marbinay. You think po ma'am, binibinay kayo ngayon kasi malakas kayo ngayon this survey and possibly tinutukod nila kayo para mawala yung political clout ninyo sa 2028? Yes, oo. Yan naman ang sinasabi ko eh. It's all, these are all political attacks. From the attack from the left on the confidential funds, the meeting with the Speaker of the House of Representatives, and the attack on the budget, and the other attacks that you see in social media. So these are all directed to remove me from the race, yes, and then of course remove me from office. Ay, that needs a sit down. Ay, naku. Talaga. Sasabihin ko sa'yo, you know, paano ko nalaman na gusto ni, na plano or gusto ni Martin Romualdez na mag-president? Ay, naku. Halaga. Sasabihin ko sa'yo. And this is personal knowledge. Kasi narinig ko talaga. I was there. So, kaya alam ko sa simula pa lang, nung narinig ko yun, okay. Wala lang din sa akin yon. Kasi lahat naman pwedeng tumakbong presidente. Diba? Ang hindi ko lang in-expect, yung gagamitin mo yung buong gobyerno para sirain yung isang tao. May papalit sa'yo, ma'am, pag narinig. Yan din. Kailangan magdesisyon ng taong bayan. Gusto niyo ba ng Vice President Martin Romualdez? Yan ang tanong. Kasi, yan naman kasi talaga yung plano niya. So, kailangan mag-decide ng taong bayan if you want somebody sitting there na hindi ninyo binoto. Are you determined to stay as Vice President? Ma'am, are you determined to stay as Vice President? No, I'm at peace. I'm at peace with whatever happens to me. I've already accepted that whatever happens to me, that will be God's purpose. Hindi kami papayag. Tatanggalin ka nila bisang vice presidente. Baka hindi pa nila nakita.
Hindi ba payag ang buong bayan? Ngayon nga lang, nararamdaman na nila, hindi kami pumapayag sa ginagawa nila. Nasisikmura ba ng Quadcom ang ginagawa nila sa napakaganda, napakabait, napakatalino, lahat ng sa isang vice presidente ganito? For my life. So I am at peace staying and finishing my term because that is my contract with the Filipino people, and I am at peace going if I will be removed from office. Okay, thank you. O diba? Ganon. Walang away. Walang away, hindi pwede yun. Pag ang babaeng ito, tinanggal nyo sa posisyon, yun. Doon na magkakaalaman. Hindi, doon na magkakaalaman. Tingnan po ninyo, ha. Si Martin Romualdez daw gustong maging vice president. Pwede magmura. Putang ina naman yan. Gusto mo maging vice president? Dyan lang ngayong eleksyon, matatalo ka dyan sa Leyte. Sa First District kung saan ka tumatakbo ngayon, matatalo ka, Martin. Pero na lang, alam naman namin yung Smartmatic Automatic. Panalo ka. Anyway, mga ka-reaksyon, narinig po natin lahat po ng mga narinig natin sa ating Vice Presidente kung gaano po siya kalupit, katalino, na kapag tinanggalan nyo siya ng security, Browner, makinig ka, Browner. Pag tinanggal mo ang kanyang mga security, wag mong susubukang palitan. Dahil kapag pinalitan mo ang kanyang mga security, sa isa niyang pauwi niyan, walang baon. Kukuha siya ng mga private security. Hindi, narinig naman po natin yung narinig po natin yung MNLF. Ready naman. At hindi lang MNLF, pati po yung mga retired soldier ng PNP tsaka AFP. Ready po silang magbigay ng tinatawag na security dyan sa ating Madam Inday Sara Duterte. Tingnan po ninyo yung mga security ni Madam Inday Sara ngayon. Di ba siguro nangako sila. Nangako po, kaya ayaw na niyang pakawalan. Siguro sabi nila, patay kung patay, Vice President. Kami tapat sa'yo, naniniwala kami sa'yo. Ngayon, gusto nilang palitan. Pero hindi pa nila napinalitan. Matagal ng plano yan, nung nasa hospital pa si Kumaring Solaika Lopez. Oo, inaanak ko yung anak noon. Si Kumaring Solaika Lopez, may anak ba yun? O wala, yung magiging anak noon. Si Kumaring Solaika Lopez, magsimula noon, gusto na nilang tanggalin, palitan yung mga security. Bakit hindi nila nagawa? Na-warningan ba sila? Bakit hindi nila nagawa? Diba? Mga ka-reaksyon, wala nang tiwala ang BP Sara Duterte sa nangyayari sa kanyang paligid. Dahil wala na pong remedy. Wala na. Habang naririyanting pa wala na po. Sinasabi ko sa inyo, diretsahan tayo dito. Ang mga supporter ni Madam Inday Sara Duterte lalong dumarami, lalo pong lumalago. Lalong lumalakas, pilit siyang pababagsakin, pero wala pong makakapagpabagsak sa kanya. Dahil ang plano ng Diyos, siya lamang ang matutupad. Siya ang ninanasa. The voice of the people is the voice of God. Siya po ang voice ng people ngayon.